hardship, but I can only apologize for myself. And not for your father. I cannot apologize for anyone, only myself, and for what I am. These are our candidates for Vice President of the Republic of the Philippines. Stay with CNN Philippines for our analysis with Hamilton Veloso. I'm Gio Ontivero. Edan, thank you, Web. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Meron po tayong kasama dito na pag yung ibang hearing nawawala. Kasi mga kaibigan ang nandun. Pag kukulit, nawawala. Pero nagulat po ako, mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 450 billion pesos. Yung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 billion po niligay sa Napoleon na mga NGO. Pork barrel po yun na hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin niyo maging vice president siya, baka $100 billion na ang mawala sa akin. Senator Marcos, Senator, I hope you don't mind Senator Bongbong Marcos. Sir, go ahead. Unang-una, yung mga malalaking numero na nababanggit ng ating kasamahan dito, ay wala naman pong pinanggalingan. Kaya nagtataka ako kung saan kinuha yung napakalaking numero na nila. Pangalawa, nagtataka naman ako na sa tagal namin pagsasama ni Senator Alan, ilang taon na kami magkasama sa partido, ilang taon na kami magkasama sa Senado, wala naman sa binabanggit na siyang inaalala niya tungkol dyan. Bakit ngayon lang? Baka naman mapagsuspendyan siya na namumulili ka. Tungkol po doon, sa kaso ng PIDAP na sinasabi niya, nasagot na po natin yan. At kung may ebidensya man kontra sa akin, alam natin, gagamitin po ng pamahalang ito. Dahil, you must remember, I am a Marcos and the President is an Aquino. Okay, we'll give you a chance, sir. But after that, we're going to have to go to Senator Honasan and Senator Chis Escudero. Senator Cayetano, go ahead. To be fair to you, Senator Bongbong, yung dinakala ko, kung may napolis ka, bakit ngayon lang? Kaya tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pangalawa ko, hindi totoo walang masihan ang numero. $4 billion na po, 2 billion piso ang na-recover ng PCCC. Ayan po, chairman ng Comelec, dating PCCC. Hindi ko lang kung sa akin sa nakakawa. Pangatlo po, $1 billion ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pangapat po, sa talent ni Senator Bongbong, 200 to 500 billion pesos po. Never ka naman nagtatrabaho o hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Again, I have to question the numbers that Senator Alan is throwing around. At hindi naman talaga na-confirm, wala namang dokumento sa kanilang sinasabi, at wala po silang nakikita. Lahat po ng mga bagay-bagay na yan, naging bahagi ng mga kung ano-ano mga kaso sa korte. At kami naman po, ay kahit naman po ang ano ang iuutos ng korte ay aming sinusundan. Kaya naman po, masasabi ko po na hindi po maliwanag na sa aming galing yun o saan galing yun, kung hindi sa iba't ibang tao. Kaya tignan po natin ang mga facts na kanyang binibigay. Thank you, Senator Marcos. May response ka? A very brief response, Senator Cayetano. Tingnan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, telecom, all these businesses. It's all on the record. I-google niyo, yung may telepono po ngayon, i-google niyo yung recovered ng PCCG. Mas ibahin natin usapan. Sabihin niyo nang hindi totoo for the sake of this debate, kahit totoo. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala ka doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madaling mo, mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile, nakaaway nila, pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo ni Enrile doon sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa korupsyon. Salita lang, walang gawa. Alright, Senator Cayetano. Maraming salamat. At nais kong sagutin dahil itong mga alegasyon na biglang ilinalabas ng ating kaibigan, tungkol sa PIDAP. Alam niyo po, kung babasahin ninyo ang affidavit ni Ms. Napoles mismo, siya mismo ang nag-clear sa akin na sinasabi, wala siyang kinalaman sa akin, hindi kami magkakilala, wala ko kayong nakitang picture na magkasama kami.
Kaya naman po, maliwanag na maliwanag. Wala po akong kinalaman dyan sa mga pinap-scam na pinag-uusapan. Nagugulat lang po ako. Nang lumalabas ngayon dito, palagay ko, dahil nga, pamumulitika na naman ang ating hinaharap. Kaya po, hindi po malabas-labas, hindi po mawala-wala ang problema ng korupsyon. Dahil pati ba naman yun ay pinupolitika. Ito ay serbisyo para sa tao, para sa pagpaganda ng ating buhay at ng ating bansa. Salamat, Senator Marcos. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaking ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo kinapolis, siyempre kinapolis, i-clear ka, barkada mo siya eh. Diba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. I was just wondering, kasi sinasabi ni Senator Alay, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaki maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became senator? That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero, ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm because it applies to many, not to all. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Diba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayo magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, yung hearing na Napoles, galit ka sa akin lumapit. Kasi pinapatawag mo yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit. Kasi lumalabas, doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at si Napoles. All right, this will be the last word in production. Senator Marcos, the final statement from you, and then we need to move on. Maybe let's repeat that question because that was a question before the break, Senator Marcos. Bakit daw hindi kayo nagpapakita tuwing hearing sa corruption, sir? Dahil maliwanag sa akin na ang kanilang ginagawa ay hindi anti-corruption, hindi pamumulitika. Hindi po ako sasama sa ganyang klase. Hindi ako sasama sa ganyang klase pamumulitika na itinataya at tinagamit ang dapat na pantulong sa ating mga kababayan ang pamumulitika, ang kunwari ay anti-corruption, yun lamang ay itinataas lang ang sariling So, bangko. hindi totoo yung Napoles, kaya hindi siya sumama. Pamumulitika lang. So, hindi totoo yung sa Binay, kaya hindi siya sumama. Or, gusto mo kasi sanang maging vice president si Binay, kaya hindi sumama sa hearing laban kay Binay. Senator Cayetano, sandali na po. Okay. Pwede ko pang may I remind my good party mates that Hold on, Senator Cayetano. hindi sa dahil gusto ko sumama maging vice president, ikinumpidahan mo ako ng ating vice president na maging running mate niya at hindi ako sumama. Okay. Paano yan ang magiging dahilan? Alright. Sorry, Senator Hindi lumabango pa si Binay. Nabubuhol na si Senator Alan sa sarili ng mga salita. Senator Marcos, Dapat naman mabango pa siya nun. Senator Cayetano, sandali lang po. Dapat siyakin mo muna sa ulo mo. Iyak na iyak ako. Iyak ko yung tinakaw ng Marcos sa Pilipinas. Iyak na iyak ko. Hold on. Yung sa akin po ngayon, nakita po natin yung growth rate talagang highest na. Highest na hindi lang po dito sa ating neighboring countries pero historically. Pero yung hindi pa masyado ngayon nararamdaman yung inclusive growth. Marami na po mga programang sinimulan ngayon yung ating gobyerno na nakailangan ituloy. Pero hindi yung sufficient. Kailangan pong dagdagan pa yung napakaraming programa. Halimbawa po, ngayon po yung ating 4Ps na measure na po yung gains noon. Marami na po yung natanggal na mga individuals, 28 million individuals, wala na po sa kahirapan. Pero kulang pa po yun kasi ang kulang po nun sustainability. Kaya po tayo ay lalong sumusulong na dagdagan ito. May 4 pang Ps na kailangan idagdag. Pabahay, pagkain, panghanap buhay, saka po pagkahanda sa lahat ng sakuna. Kasi po pag hindi po sila hinanda, hindi din masusustain yung growth. Does anyone want to rebut? Okay. Senator Marcos, go ahead, sir. Totoo nga na lagi nating naririnig sa ating mga economic managers na
na napakabilis ng ating growth rate dito sa Pilipinas. Can I please appeal to our audience to give our candidates a chance to speak? Please. Thank you very much. Go ahead, Senator Marcos. Walang ibig sabihin ng growth rate kapag ang poverty rate natin ay hindi nagbabago, kapag ang ating mortality rate ay hindi nagbabago. Ang sa palagay ko, ang problema ay kahit na sinasabi na ito ay inclusive growth, hindi nga inclusive dahil hindi nararamdaman ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Kaya kailangan po natin gawin ang lahat ng paraan na para pababain kung meron mang yaman pumapasok sa Pilipinas ay dapat pumunta sa taong bayan at hindi lamang sa mga mayayaman kundi sa malalaking korporasyon. Kung hindi, dapat gawin natin ay ilipat natin ang yaman na yan sa mga naghihirap. Hanggang ngayon, hindi pa nila nararamdaman yung ipinagmamalaki na growth rate ng ating administrasyon. Na tayo dito sa Pilipinas, meron tayong sa ating pamumulitika, meron tayong itinatawag na generational na nangyari. May mga political families talaga. Ngunit may mandato tayo sa konstitusyon na tayo ay dapat magpasa ng isang anti-dynasty bill. Kaya naman po, sa aking palagay, kung sino man dito ang may kasama sa isang political dynasty, kalimutan niyo po ang mga pangalan namin, ang mga apelyido namin, at tignan ninyo anong record namin sa pagtulong sa taong bayan, tignan ninyo kung gaano kahaba ang aming karanasan, tignan po ninyo kung sino ang may talagang ginawa. Meron pa ako po yung idadagdag. Meron po kami pinasa na tinatawag na SK Reform Bill. Kasama po dyan sa SK Reform Bill ang kauna-unahang anti-dynasty provision sa kahit na anong batas dito sa Pilipinas. Napakabansik po, nauna po ako sa pagsulat ng anti-dynasty provision sa kahit anong batas. Maraming salamat. Maybe it's good to know the definition of the anti-dynasty bill. I believe Congresswoman Lenny Robredo filed a bill in Congress, and did it go as far as second reading? Nasa second reading na po siya ngayon. Isa po ako sa mga co-authors ng Anti-Political Dynasty Bill. Isa din po ako dun sa co-authors ng SK Reform Bill na merong anti-dynasty provision. Pero tama po yung sinasabi ni Senator Marcos na constitutional provision po sa atin na dapat yung Kongreso magpasa in the interest of equal opportunities. Dapat magpasa ng isang batas para ibawal yung political dynasty. Pero ngayon po, kailan po yung ating Constitution 1987? Ngayon po, wala pa ding naipapasa. Bawat Kongreso po may naghahain ng panukalang batas pero hindi siya nagiging batas. Ngayon po sa 16th Congress, siya yata yung pinakamahabang narating at nasa second reading na. Pero ito po, totoong may mga political dynasties na maayos, totoong hindi. Pero po ang pinag-uusapan dito, hindi yung capacity, pero equal opportunity. Meron pong study ang AIM na halos directly related yung kadamihan ng political dynasty sa poverty ng lugar. Congresswoman, thank you. Senator Cayetano, and then Senator Kung Gringola. magkakabatas po, hindi ko haadlangan yan kung yan ang gusto ng tao. Total, mas magaling naman asawa kong politiko sa akin. No? Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history, ito po tanong ko, isipin niyo lang po, no? Whether you're for or against. Wala po ako sinasabing kalimutan ng history. Isipin niyo po ito, ha? Candidate. Ano man kami evento? Wait, Senator Cayetano, Senator Marcos. Oras ko naman to. Yung Hindi ko law na may walang rule. May Hold rule on. po dito eh. Hold on. Can we please request the candidates to Yeah. speak one at a time? Ma'am. Thank you, Senator Marcos. Senator Cayetano. Can I have my 1 Yes. minute? Yes. O pati yun, nakakawin mo pa rin. Senator Cayetano. Yes, you can stick to the Sabi question niya, po. murahin daw yung mga pangalan. Huwag mo titignan yung dynasty. Ito po tanong ko sa inyo. Have an open mind. If 30, 40 years from now, tumakbo po yung amo ni Napoles, wala nang kasalanan sa ginawa ng kanyang lola, pero pera po ng lola niya na ninakaw sa inyo ang gagamitin sa kanyang campaign ad, sa pambigay sa mayor, sa pambigay sa lahat. No? So, ang dynasty po, meron talagang problema. Lahat po kami may problema sa dynasty, sa Liberal Party po. Dynasty ng mga abaya. And alam naman natin, napakakurap na pagdating sa LRT, MRT, hindi masipa. Dynasty po na may kilalaman sa Western, sa Pampanga, ini-endorse sa mga liberal. Meron pong problema sa dynasty. How do we solve it? I don't know right now, but this is what I can tell you.
political will against corruption. Alam niyo po ba bakit ako nangaaway? Nangaaway po ako para buhay niyo ganyan. Pag hindi po ako nang-away at tumahimik, ang buhay niyo po ganyan. Kaya pasensya na po kayo, sasabihin ko sa inyo ang totoo. All right. One response from Senator Marcos, and then we're going to be moving on. Maraming sinasabi ang ating kaibigan, Senator Alan, kung ano-ano daw ang pinagsasabi ko. Hindi po naman totoo. Pakitignan nyo naman po kung ano yung ating ginagawa. Ay, teka, pag-usapan natin kung ano ba ang nagawa ng kahit sino. Kagaya ng aking sinabi, ako lamang dito sa nakaharap sa inyo ang sumulat ng isang probisyon ng anti-dynasty sa kaisa-isang batas na napasa na may anti-dynasty provision. Yan po, wala na pong kailangan ipaliwanag, maliwanag, record po yan. I certainly acknowledge every human rights abuse in every administration. I think it is necessary that we do so, or else we are to repeat the mistakes and abuses of the past. What I can say also to you is that in my 27 years of service, there has never been any suspicion, any accusation, or even any allegation made against me that there were human rights abuses or non-recognition of people's civil rights in my time in government. I will apologize for I have said this before, and I will say it again. I will apologize for any wrongdoing that I may have done, any mistake that will have caused anyone any pain or hardship. But I can only apologize for myself. And not for your father. I cannot apologize for anyone else, only myself, and for what I have done. Congresswoman Lenny Robredo, in an interview, you said that the lack of remorse from Senator Marcos is worrisome. Exactly what do you want to hear from him? Alam mo, Pia, yung apology, voluntarily given yun. Hindi natin yan pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Yes. Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano ang pagtusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. At maliwanag na hindi naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. At isa pa ang nais kong itagdag. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have what you are. I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US Court saka yung Singapore Court, na ino-orderan po silang ibalik na nanakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Senator Marcos. Siguro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil, siguro naman, ang abogado po, si Congresswoman Robredo, sigurado akong alam naman niya, hindi ang pamilya ko kung humahat lang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimant. Ang humahat lang po dyan, ang yung kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimant at saka ng gobyerno na pinangungulahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahat lang sa pagbayad ng human rights compensation. Congressman Robredo. Hindi po yan totoo. In fact, yung ating pong gobyerno, gusto namang mabayaran yung aking human rights victims. Pero kakaunti pa lang nga po yung nakocover na judgment ng court. Ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon.
Napakasimple lamang po. Vote of candidate. Kung talagang ninanais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahanap, ang Liberal Party ang humahanap. Senator Cayetano, go ahead. Bumalik tayo sa topic human rights. Ang human rights po, kasama dyan hunger, pagkain, kasama po dyan gamot, kasama po dyan yung extrajudicial killings na kailangan sundin ang batas, kasama po dyan ang shelter. Why has this all been denied to people? Because of corruption, greed of power. Martial law 20 years was not about peace and order. It was about keeping one family in Malacanang. Having said that, right now, Kidapawan, people are hungry. El Niño's 23 provinces, the government is not doing anything. Pinapabayaan ang mga LGUs, bahala sila. Number 3, Corte. Senator Bongbong is not being honest with you. Dalawang administrasyon, kay ERAP at kay GMA, kaya sila kumampi para nga malakas yung kaso. 1 billion pa ang pending sa court na sila naghahadlang na mapunta na sa gobyerno ang $1 billion. Senator Marcos, and then